So, magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Naimbag nga aldaw sa mga Ilocano, may adlaw, Visayas ug Mindanao. Magandang araw, magandang umaga sa mga Tagalog dito sa Luzon. So, nandito kami ngayon sa Pasay City, Philippines, together with my buddy right here, Sir Carl Magno. So, andito kayo sa first episode namin sa Project Communication. So, welcome po kayong lahat dito, and si Sir Carl ay galing pa po mismo ng Mindanao sa Kidapawan. So, preskong-presko, kararating lang, nangangamoy eroplano pa. Sir Carl, kumusta biyahe, sir? Ayun, ganun lang. Medyo napagod kasi kulang sa tulog. So, sir, parang kung galing ka ng Mindanao, sir, ito lang ba yung lakad mo dito ngayon, sir, pagpunta mo, or other ano pa? May lakad po talaga ako. Mag-a-attend po ako ng National Legal Summit na hinost po ng Department of Education. So, karagdagang kaalaman at saka dagdag din sa ating credentials yung gagawing seminar and training. Si sir po kasi ay legal officer ng Department of Education. Kidapawan City ba, sir, or by region ba yung naging designation nyo? Ngayon, nasa Schools Division ng Kidapawan City ako. Naka-assign po ako sa isang legal unit kung saan ang scope po ng aming trabaho ay more on administrative cases within the Kidapawan City lang po. Okay. So, nandito po tayo, no, sa ating first episode sa podcast naming Project Communication. So, ang Project Communication po na podcast program, na-decide pong i-open ng group namin kasi we are trying to advocate something na kung ano lang yung parang kaya namin iambag sa community as registered criminologist. So, for your information po everyone, kami po ay mga registered criminologist. So, kami po ay nanggaling sa iba't ibang part ng Luzon, Visayas, and Mindanao, and ang advocacy po namin is ma-reach yung mga kababayan natin na kahit papaano siguro ay hindi alam yung ibang mga rulings ng social issues pagdating sa batas. Although we are not lawyers, no, by profession, we are registered criminologists. So, meron po kaming kahit papaanong konting background na pwede po naming ma-offer sa community para kahit papaano siguro, sir, ay makatulong tayo, no, para magkaroon ng kahit konting awareness yung mga kababayan natin. Sir? In fact, meron po tayong first topic ngayon, which is the Juvenile Diversion Program. So, sir, sa pagkakaintindi mo, kasi si sir po ay matagal na rin pong academician or nagtuturo sa criminology profession. Sa tingin mo, sir, ano yung pananaw mo pagka narinig mo, sir, yung Juvenile Diversion Program? Ano yung mga papasok sa isip mo, sir, kapag ikaw ang tatanungin? Ang Juvenile Diversion Program, sa pagkakaalam ko kasi, ito po ay isang programa na ino-offer para sa mga child in conflict with law sa ilalim ng ating batas o yung tinatawag natin na Republic Act 9344. Ito po ay ginagawa upang ma-reform natin o i-align natin sa tinatawag natin na reformation sa isa sa mga sinusulong ng ating gobyerno. And yung yung Juvenile Justice Program ay nagpapatulong din para madisiplina natin, makorek natin yung mga dapat baguhin habang maaga pa sa mga kabataan ngayon, lalong-lalo na sa mga hindi talaga nakapag-aral or kung ano man, hindi totally nagabayan ng ating mga magulang. Okay. So, konting context lang po para sa mga kababayan natin na nanonood. Kung sakaling hindi niyo po alam, ang Juvenile Justice na Diversion Program, ito po isang paraan ng gobyerno o ng society natin kung saan is yung mga tinatawag nating child in conflict with the law o yung mga kabataan, especially yung mga minor de edad na nagkaroon po ng violation sa batas ay matutulungan nating i-correct in terms na
instead po na dalhin natin sila sa kulungan para magdusa, ang ginagawa po natin dito is parang binibigyan natin sila ng another chance in life. Parang ganun, sir, di ba? Parang Yes po. another chance na parang mawalan ng bahid, di ba? Yes. Yung kanilang mga records. Kasi, ano, sir, naniniwala ka ba, sir, na pag pumasok sa diversion program yung mga bata at nakakommit ng crime, naniniwala ka ba na hindi sila makukulong o posibleng hindi makulong? Partly, naniniwala ko na hindi sila makukulong. But on the other hand, posible silang makulong. Lalong-lalo na kapag yung mga nagawa nilang mga bagay ay, let's say, heinous crimes or mga mabibigat yung parusa. Kaya nga, sa ilalim ng ating batas din, yung mga kabataan sa ilalim ng Juvenile Diversion Program, kapag mabigat yung parusa, dinadala pa sila sa tinatawag nating Bahay Pag-asa or a further reformation program until they will reach the age of majority or yung 18 years or kung capable na ba sila para i-submit na for litigation yung anumang alleged na nagawa nilang mga violations sa ilalim ng ating mga batas. So, ako naman, sir, sa context ng alam ko, ang isang bata, pag napasok sa diversion program, there are a lot of intervention programs na Yes. pwedeng i-offer as a form of rehabilitation, ma-rehab sila. Ngayon, ang ano ko dito, sir, sa nakikita ko sa ng batas natin kasi, ang ng bata is nasa 90% to 95% ang chance na hindi talaga sila makulong. Kasi ang magiging basihan ng desisyon ng court dito is yung progress niya sa loob ng rehabilitation, yung progress niya, if naging maayos yung pagsunod niya sa programa, ang social workers na hahawak sa kanya ang magte-testify at magja-justify sa court kung sakali na talagang masasabi nilang nagbago or may usad sa parang ugali ng bata. Pero ang tanong dito, sir, meron ba tayong chance na yung batang to is talagang mag-serve ng sentence pagdating ng araw? Meron kaya tayong ganyan sa context lang, sir, ng kunwari, sir, kung ikaw ay walang alam sa batas, kunwari wala kang alam sa batas, kung ikaw ang pagsasalitain, sa unang tingin mo may chance kayang makulong? So kung ganun, kung walang alam sa batas, let's assume kung wala tayong alam sa batas, sa pagkakatingin natin dyan, hindi makukulong yung bata. Kasi ngayon nga, gina-justify nila yung edad. Kasi ang pagkakalam nila, kapag minor de edad, hindi makukulong. Kaya, o ilalagay lang siya sa DSWD ba o sa LSWDO for the intervention program or diversion program. Pero wala silang alam sa batas, di ba? Yes po, oo, yun yung pagkakaintindi o pagkakalam nila. Pero tayo, dahil tayo ay may background din sa law, sa batas, mainam din na alam natin na hindi pala lahat ng mga kabataan ay masasabi natin na hindi makukulong. May mga possibility din na makukulong sila. Depende din sa mga sitwasyon at kung gaano kabigat yung mga nagawa nilang mga krimen ba o violation sa ating batas. Ang pinaka-direct na dito, na concept po kasi, kapag ang isang bata talaga walang napakitang pagbabago doon sa diversion program or sa context ng intervention o rehabilitation sa kanya, ang possibility po talaga niyan is i-grant ng court yung punishment ng crime na nakomit niya. So, pag hindi siya nagpakita ng changes, parang ganon doon sa programa, kahit na 2 taon siya sa diversion program or 2 taon siya doon sa suspended sentence na tinatawag, kapag na-found out na hindi siya nagbago, malaki po ang chance na ipapaserve po sa kanya yung penalty nung crime na nakomit niya. Ang dito, ang sikreto po talaga dito is magbait-baitan. Yes. Parang ganon. Sa totoo lang, sir, naniniwala ka ba na ang isang tao pwedeng magpaka-plastic doon sa programa na yon, pwedeng magbait-baitan lang siya, pero at the end of the story is pag pinalabas mo is magiging masama pa rin siya? Naniniwala ba kayo sa context na yon?
Yes po, naniniwala ako doon kasi pwede po magpanggap yung mga tao, yung mga bata, no? Lalo na iba na yung mga tubo ng mga kabataan ngayon, mas marami silang alam compared yung mga previous generation. So, hindi ko din masasabi na 100% na meron pong ano talaga ano ba tawag dyan, effectivity yung ating program. So, posible yung sinabi po ni ma'am, no, na pwedeng magpanggap yung mga ano para lang makakomply at makalabas o makalaya man. Pero later on, babalik pa rin sila kung ano yung habit nila dati. So, posible. Posible talaga, no? Ako naman, sir, may iba naman akong pananaw pagdating dyan. Na-advise ko rin talaga, kung hindi mo kayang magpakabait, at least magbait-baitan ka. Kasi, wala ka na rin ibang choice eh. Yes. Kung hindi ka magpapakabait, ipapakita mo yung kulay mo, ang mangyayari din dun talaga, sir, is parang malaki yung chance na parang makukuha mo yung judgment talaga, original judgment. Makukuha mo talaga siya. Kasi, ang aim naman ng rehabilitation is talagang ma-rehabilitate or ma-reform ka. Kung isa-shortcut natin sa isang word tapos Tagalog pa, magpapakabait ka. Yes. Parang ganun eh, di ba? Oh. So, kapag huwag yung masyadong gamitin yung word na pagpapakabait or magbait-baitan para makalusot lang kayo sa punishment. Actually, magandang attitude yung first nagbabait-baitan ka kasi kapag nag-sink in sa sistema mo, yung pagbabait-baitan, nagiging habit mo siya eh. Oo. Naniniwala kayo dun, sir, na pag naging habit mo, dire-diretso na. Oo. Kasi may mga bagay na kapag nagpapanggap ka o nagbabait-baitan ka, naging sistema, tama yung word na sistema, naging sistema mo na yan. Madala-dala mo na at nagiging ano mo na, mechanical na ng katawan mo. Nagiging normal. Normal na lang yun na gawain. Oo. Kami naman po dito, hindi naman po namin pinag-uusapan talaga yung technicality ng batas. Ano? Yes, oo. Kasi hindi naman talaga kami mga abogado. Meron lang kaming background sa understanding. Kaya kung sakaling merong mga pagkukulang ng konti, pwede nyo namang punan, magbaba kayo sa comment, ganoon. Tapos, let's just create an environment na makakatulong tayo sa lahat, na meron tayong humility na ipapakita sa iba. So, we are not really that perfect when it comes to technicalities, but at least sigurado kami na ito yung nakikita kadalasan. So, ayun so, ang ating batas po, sir, no, sa ating mga kababayan, yung RA 9344, na-strengthen po yon ng RA 10630. So, may ibang way na po tayo kung paano natin dinidil yung mga bata na talagang may mga major crimes na nakumit or mga karumal-dumal na nakumit. Mas istrikto po ng konti kaysa sa lumang pamamaraan natin. Although, istrikto siya ng konti, pero hindi naman po siya harsh na magkakaroon ng violation sa batas. So, sir, regarding po sa linya ng work ninyo, no? So, you are a legal officer sa Department of Education. So, sir, with regards to your practices sa profession and sa field na meron kayo ngayon, pag meron po bang involved na child in conflict with the law, tapos nangyari po yung sa school, ano pong practices ang ginagawa ng Department of Education kapag nagkakaroon po tayo ng intervention or nagkakaroon po tayo ng involvement doon sa pag-handle sa case ng bata? Ano pong ginagawa natin usual? Yung practice lang po na ginagawa ninyo, kumbaga. Bali, it doesn't matter po muna kung ano yung sinabi ng batas, no? Ano po yung usual na ginagawang practice doon sa DepEd? Okay, ang mga usual na practices talaga, iba kasi yung nakasaad sa batas at saka yung talagang actual practice. Yes, mayroon tayong batas, pero sometimes kasi, to admit it, di naman talaga lahat nasusunod yung provision. But, in our actual practice, we often they are communicating if there is a child or children inside the school, public school, nakakommit ng isang violation or let's say yung sa ilalim ng ating mga criminal law o matatawag siya ngayon na CICL. So, ang ginagawa po niyan is to coordinate with the advisor. So, pag-uusapan nila ngayon, and then, i-report agad ito sa ating chairman sa CPC. So, yung chairman sa CPC, which is the principal, the school's principal.
Siya po ngayon ang magko-coordinate sa DSWD at saka sa PNP para po ma-settle o ma-forward yung ano niya, yung reklamo laban sa kanya. Kasi hindi natin pwede, meron tayong tinatawag na zero tolerance. Meaning yan, kung ang bata ay nakakommit ng isang krimen sa ilalim ng ating batas, hindi pwedeng isettle lang o ikompromiso na sabihin natin na ay dito na lang isettle natin. No, you have to go to the appropriate channels just like the PNP and the DSWD para po mabigyan ng action yung mga ganun. Ganun po sa actual practice po namin. So, ang ibig palang sabihin ni Sir na hindi nasusunod yung nasa batas, hindi siya nasusunod kasi meron silang another step na pinagdadaanan na silbi Sir parang institutional. Yes. Sa school bali na ano na parang line ng process. Yes. Pero hindi actual na nasunod yung batas pero hindi siya na-violate. Hindi din naman. Yun yung ano niya, yun yung nagiging sense. So, depende po kasi yung application nung pag-handle at yung practice ng pag-handle sa mga kaso ng mga bata. Depende po yan sa institution. Yes. Ang DepEd po kasi, when it comes to Department of Education, talagang sensitive sila ano pagdating sa ano ng mga bata. Yes po. Diba? Napaka-sensitive po. Kumbaga pa, kasi yung welfare ng bata yung tinitingnan nila dito. Meron din kasi kaming administrative orders na kung saan ito yung tinitingnan namin na proseso kasi hindi naman lahat ng bata na nagkamali ay krimen agad yung nagawa. Kapag ito ay nagresulta sa krimen, ay talagang doon na po gagawa ng action yung leader ng school o yung school principal na makipag-coordinate sa ating mga law enforcement authorities at saka sa DSWD for the proper appropriate charges ba kung ano man. Okay. So, maraming salamat Sir sa pagbisita nitong araw na to sa programa natin sa Project Communication Podcast. Ang Project Communication is a podcast for everyone. If you have any doubts and you are searching for evidence and proof, we might not give you the exact answers to your questions, pero at least pinakamalapit ka na. So instead na parang lalapit ka, nagagastos ka doon sa mga abogado, kung initially gusto mo lang namang malaman yung mga initial, not so technical, Yes. di ba? Pwede ka nang makinig at manood sa programa namin kahit papano. So ito yung purpose namin kung bakit may mga registered criminologist at merong criminology profession dito sa Pilipinas, because actually we can contribute more. We can help kahit papaano. Hindi man ganun ka-perfect yung mga nagiging takbo ng conversation, but at least we have the idea, di ba? So, hindi po ang course na criminology, according to the label, the negative label of the society, hindi po siya pang bobo. Actually, hindi lang siya na-appreciate kasi walang masyadong nag-dare na pag-usapan yung mga bagay according lang sa alam. Yes, so At according lang sa nakikita and yung may freedom. Oo. Usual kasi kapag nagpapakita ng mga sa social media, kailangan perfect sila, kailangan memorize nila yung batas, kailangan every now and then parang word per word, di ba? Parang kailangan alam nila. So hindi nila yun na pagtanto, hindi nila natantya. Yes, No? Na pwede pala na maging conversational lang lahat, di ba? Depende lang sa kung anong alam. So, Di ba, sir? o kasi yung pagkakatingin din sa ating profession, maliban sa undervalued, kasi daw kapag nag-criminology ka o naging criminologist ka, agad-agad sinasabi nila na mga tayo ng mga law enforcement. So sa kasi, sa pag-aaral natin, lalong-lalo na sa mga masteral, sa doctoral, dito po natin unti-unting naiintindihan na ang criminologist pala, yung criminology profession is not all about law enforcement. So tayo po isang researcher. Kumbaga pa tayo yung taga-formulate ng mga solution ng mga crimes na nag-e-exist, nag-o-occur dito sa ating bansa. So yan yung panawagan namin, sana marinig ng government, yung profession natin, that we have to make an entity, kung kumbaga pa doon sila magre-refer yung mga abogado, yung mga mataas nating leaders, kung ano ba ang mga findings ninyo, ano ba yung mga solution ninyo para magawa natin ang batas o ano mga solution.
Yun yung criminology dapat. Oo, kaya magandang i-advocate talaga at saka kumbinsihin itong mga criminology na hindi pa ma-master pwede kayong mag-master kung kaya naman talaga. Parang yung college life nyo lang, in-extend lang natin ng konti, parang ganun, di ba? Yes. Kasi maganda rin ang nagiging benefits, natututo tayong lahat and nabubuo yung confidence natin na we don't have to be perfect in front of the social media. We just have to share what we have. Kasi yun naman talaga yun. Kaya tayo nag-aral para magkaroon tayo ng something in us na magiging contribution natin sa society. So, sir, thank you very much, no? Thank you very much. Sana hindi kayo magsawang mag-serve, ano? Salamat. Have a nice day. Mabuhay ang kabataang Pilipino. Mabuhay.